hanap nila yung formula na dapat pala ganito natin ginagamit yung 1-1. Hindi yung usual na nakikita natin as 1-1. Ngayon kasi parang mid to late game na ang power spike eh. Hindi mo na siya pwedeng ipansabay sa mga early eh. Dati parang pa nag-level 4 si 1-1, okay. Pwede na eh, Pwede na di ba? sumama. Once na lumipad, parang it's a secure kill. Pero tingnan natin, again, kanina sinabi ni Burrito na if ever ma-sweep ng Smart Omega ang TNC for this game ay out of playoffs spot contention nila. Now for TNC, isang game lang ang kanilang inaantay para buhay pa rin sila. Yeah, aabangan natin kung magpapatuloy pa ba ang kampanya ng Phoenix Army o matutultukan na ito ng Smart Omega. Sobrang importante sa magkabilang teams ang laban na ito. Pero kung papansinin natin, pagdating sa mga heroes na ipinupik talaga dito ng King Kong, nangunguna riyan ang Fredrin. Kasunod dyan ay isang Lancelot and the Martis. Actually, itong tatlo na to. Magkakaparehas lang. 8 times niya na-pick lahat. Oo. Lucky number minsan ng 8 eh. Ayaw nga, no? Kasi Infinity daw yun eh. So pag may bago siyang hero, papa-8 niya muna. Oo. Para swerte na talaga. Let's see if they can convert it early on. Nakita natin, nag-umpisa yung dalawang roamers into the gold lane. So, yun nata yung maging ikot dito ni Chaknu. Alagaan muna si Kelra, punta sa mid, Kelra mid, and then if ever, punta naman sa objective for the main fights. Now, Wilderness Blessing, tatlo nakita natin the side of TNC Pro Team. Gets ko naman kung bakit nag-tenacity dito si Ben, not Ben Things, but si Ajay, dahil nga roamer healer yung kinuha nila dito, magiging tanke or frontliner si Ajay, so kailangan niya ng kunat. Oops, si Ajay dito ay sumusugod din ha. Pero may kita natin the early items. Pero si Ben Things ay mapapapulikan kagad at si Matt tumako ng first blood. Kailangan din nila ng bilisan na, pero kamunti ka na nga. And to max with that secure kill. Sabi natin kanina mabilis para sa TNC. Sabi ng Mega, kailangan din nating bilisan. Mas binilisan nila dito ha, kasi nagmamadali na rin ang buong barangay. Kailangan nilang masecure at maselyo ang laban na ito. Pero sabi ni King Kong, hindi kami magpapahuli dyan. Hatakin ko na rin yung unang turtle ng ating game doon sa may pinakadulong parte. Pero si Innocence dito ha. Right on spot! Itumax with that kill. Oh, wow. Omega, ginagawa lahat ng condition na tama. Oops. At natirencho pa nga dito sa may turtle objective. Si Matt dito ang kanyang target. Pero sino makakakuha nito? Medyo maaga yata yung retribution. But yeah, it's gonna be TNC for that turtle take. Hindi na nakapindot ng retry dito si Matt kasi nanakap siya nung ginunting siya dito ni King Kong eh. Masakit na rin yung mga hampas sa early and ito yung nakakatakot pag sa isang Martis. Yung makakakuha ka ng mga early, hindi man niya nakuha yung kill na yun, pero yung objective at yung pagnakaw niya sa maagang farm dito ng Omega, maganda to. Yeah, playstyle adjustment here because Omega gets din naman nila na if ever may chance talaga na mahuli yung Franco ng Rafaela Lilia. So iniba niya yung playstyle niya dito. Sabi niya ulit, okay, not iniba. Tinuloy lang niya yung playstyle niya from game number 1 which is aalagaan ko si Kelra. Dire-diretso lang, no? Pero ito, iba din ang gustong gagawin naman ng TNC. Mas gusto nilang pabilisin yung pagsira ng torre or pagluwag ng XP lane para kasama na si Ajay later sa team fight. Tama. And that's the right call actually by TNC Pro Team. You can't allow na yung Trizla ni Ryota na kokontrol lang dito yung ikot dito ni Ajay. Again, importante yung role ng Edith in this lineup na merong healer roam ang TNC Pro Team. So now looking at the items, nakuha na ni Innocent ang kanyang Has Claws. Still on the way to the first item. Oh wait, no. Nabuo na din ni Kelra yung kanyang Corrosion Sight. Yeah, itemization ng roamers naman ang titignan natin. Mukhang Radiant Armor yung habulin ni Matt. Tsaka nakita rin natin kung paano na pinaprioritize dito ni Kelra yung steel leg plate kasi nga physical damage pero papasok dito si Matt and Ajay na magkakasalubungan. 24 seconds bago sa second 30 na ating game. Pero so far, so good para sa magkabilang komunidad. Adjustment talaga ngayon kung paano i-rotate yung... ayan. Sana grabe. Sana nawala ako sa thought ko. Pero kung paano mag-rotate yung gold lane. Kasi nakita nyo, naglilima-limahan na. Pero sa may top lane, merong labanan ng mga makukunat na players. Kaya sinabi natin, makukunat na players at heroes. So wala munang magiging casual doon. Sisimulan na nila ang kanilang turtle objective. May body-body system sila na ginagawa. Dalawa-dalawa pero dun sa may bandang ibaba. Ay, si Bentings ay mamamatay. Sabi natin 1-1 ay pero dito sa may turtle side ay meron penalty zone na ginamit. So si Matt kalahati yung buhay. Hindi rin si Etomax. Dito tama kanya skill free hit para dito kay Ajay at unti-unti na nga mamamatay. At ang perfect time para sa TNC para kumuha ng turtle objective. Grabe yung timing dito. At si King Kong makakakuha ng second turtle.
para sa kanya. Tapos may pag-agaw pang attempt dito sa purple bump. Mukhang hindi aabot si Mata at hindi na rin mababantayan ng mga kanyang kakampi. Kaya medyo ano pa rin dito ang TNC, set pa rin nila yung tempo. 5 minutes, wala na rin mga energy shields. Hindi man nakapitalize ng both gold laners natin. Pero ang maganda dito kasi nakakaipon na eh. Itong si Innocent kahit papano, pumunta na rin siya ng top boots para at least may pang-cancel dun sa mga crowd controls na meron ang Omega. I just wanna say, E2Max still having a tremendous Novaria game. Hindi natin siya masyado napurin nung game number 1, pero ang lupit pa rin. Ang Totoo. performance ni E2Max, yung vision na binibigay niya, yung pagbitaw niya ng mga astral recall, either to start or to secure the kill. Ito na naman. Oh, okay, munti ka nang tamaan dito si Innocent. So may kita natin ngayon ng TNC, sila naman mag-initiate. Kalahati yung buhay dito ni Keldra, meron flicker out para kay E2Max. O meron pang stun from that first kill, pero makakasalubong ni Matt, si Ajay. Pero hindi pa rin tapos dito ang TNC na mag-zone out. Makantore ang kanilang kukuhanin. Dahil liliko muna ang Omega sa may middle lane at merong 4 na players sa TNC dito sa baba. Ganda ng paghabol ni Goyo doon. Lapad kagad ng mga Glooms eh. At mabilis na clear wave ang kanilang isasagot. Basag ang Torre dito sa may bandang ibaba. Medyo nag-worry lang ako para sa Smart Omega kasi medyo malalim na yung tatawirin ng gold laner nila na si Kelra. Yeah, good call here by TNC actually. Yung ginawa nila na first, they made sure na si Ajay, panalo na sa lane, makakaikot na siya. Because again, third option condition siya. That's the thing about the Edith. Madalas siya yung third option main condition ng team nyo. So, check. Eventually, na-compensate nila yung early game dito nila Chakno and Keldra in the gold lane where they had a very good early game. Pero sabi naman ng TNC, okay, makakabawi kami. Hindi nyo mababasag yung tore namin. Kami ang una makakabasag ng tore nyo. So now going into the 7th minute, may konting lamang ang TNC Pro Team. At tignan mo, si Ben Things, meron na siyang flask of the Oasis ni rush niya. That's a good item rush by Ben Things. Yeah, napakaganda ng prioritization ng item dito ng TNC, especially Ben Things. Pero dito, Okay. kaya lang mapapa-purify eh. Merong Purify na pagod ng Astral Echo pero may magandang na penalty zone pero si King Kong pa rin makakakuha ng pugong. Ryota wala ng buhay, sakto decimate para kay King Kong at mukhang may bawi na naman nakalipad. Bentings Gravita na unti-unti na nga magkakaroon dito ng damage pero ito strolling in the park si Kuya Innocent. Keldra mapipilitan na lumayo doon. Innocent dito ay babagsak na double kill na si Matt. Hinahabol pa nila dito si Goyo. Siya na lang ang natitira sa kupunan ng TNC. May pagkakataong bumasag sa gitna ang kupunan ng Smart Omega. Tingnan mo naman yung ginagawa ni Matt. Hinahabol lang yung bata eh. Oh. Wow, Matt and Chakno. Yung pamprotekta nila kay Keldra. First, number 1, yung kagat ni Chakno kay Aja ay hindi siya nakapaggamit ng Primal Wrath niya. Number 2, nung sobrang lapit na nila Innocent, nila King Kong, munti ka na mahuli dun si Keldra, nakapag-hook pa sa mukha si Chakno, nahinto yun, nakastun, nakadash, nakatalon si Keldra back to safety. And of course, nakita din naman natin nakatulong si Matt with his crowd control abilities. Again, tinutuloy ng Omega yung idea nila, protektahan lang talaga si Keldra, set Keldra up for success. At dahil dyan, meron na namang umuusbong na connection para sa Smart Omega at yan ang Matchak connection. Ano yan? Matt Chak? Matchak. Matchak, okay. Medyo... Nisip ko Matnu eh. Matchak, sakto kasi Matchak, tama. in a world of Americano. Americano na coffee. Oo, Never yeah, mind. yeah, yeah. Abi Matchak. Big Matchak. Tama. Tama. Sige. Sige ate, sige. Suportahan naman natin si Suportahan Chantel, natin. diba? Salamat. Pero ngayon, 30 seconds bago mabuhay yung pinakamalaking objective ng game, which is the first Lord. Nakaabang na rin dito ang kupunan ng TNC. Actually, ang ganda ng ginagawa ni King Kong and pinriority na rin niya yung kanyang blade armor para lang ma-deflect at maibalik kay Keldra yung mga damage na mabibigay niya. Hindi lang kay Keldra eh, kundi sa ilan sa mga physical damage heroes dito ng Smart Omega. Ngayon, uy. Nag-win talker si Keldra. Oh, wow. Okay, so really maximize the attack speed. Gusto niya dito. Oh, Jai! May setup play. Oh, biglang mawawala dito si Etobox sa mapa. Sakto pa meron Lord for TNC. Nandito si Matt at Ryota. Nandito rin si Keldra and Chakno. Pero kumpleto ngayon ang Phoenix Army. A Giant King Kong is ready as well. Nandito si Chakno, naghahanap lang siya ng kanyang ahatakin pero si Keldra focus lang sa pag-clear at pag-flow ng minions. Ngayon, 19k yung buhay ng Lord. Sasabay nga ba sila? Hindi available yung flicker dito ni Ajay. So walang surprise. Okay, si Goyo target nila! At Goyo makamatay sa kamay dito ni Keldra. Kaya naman doon nakaabang. Pero may kita natin yung Ryota. Gagamitin na ng kanyang
flicker para makalayo at yung Lord hindi pa rin nare-reset. 8K, 6K. Ngayon, bababa na yung buhay! At si Kiko na makakakuha ng Lord! Pero dediretso ngayon ng Omega. Mukhang gusto pa nilang kumuha ng mga kills. Merong stun para sa kanila pero Ajay may iwan doon. Killing spree na para dito kay Matt. Aalis mo ng mga players at look at Kelra. Ito-decimate pa nga din ni King Kong pero medyo kulang pa nga sa damage. Dahil dyan, Omega aalis na lang muna. Wow! Anong nangyari doon? All the crowd control abilities, yung tinatawag natin na layering, yung timing. TNC Pro Team, of course, at the start of it all, sinubukan nila i-rest. Aray! Ay! Naku Nahuli po. pa ni Innocent. Okay, hindi pa tapos. Mamaya muna ako mag-analysis. Naka-Ducati. Yung bilis mo eh. Oh, mahirap. Boss, pag naka-Ducati. Sana all, oh. sana all. Sana all may- Okay, ito na yung analysis. Naka-Ducati. Naka-Ducati, bes eh. Sumisemple lang ba yung gantong skin? Pagilid nga eh, innocent sa gilid. Pabanking. Pwede ka bang bumanking dyan, boss? Pakita naman na medyo wala Tokyo Drift. Okay, Lord ay narito na. Papasok na ba ang kupunan ng TNC. Ngayon, dedepensang pilit dito ang Smart Omega. Bumaba na rin yung gold lead. Mabilis nilang babasagin pero si Etomax ay tumatawid. RJ dito ay nagpo-floating lamang dun sa may bandang gitna. And TNC, nag-attempt sila na bumasag doon pero maganda pa rin para sa kanilang kupunan. Ganda ng ginawa ni Ajay para masira agad yung mid. And TNC Pro Team, kailangan lang talaga nila mag-ingat doon sa 1-1. And so far, nakita naman natin yung tamang galaw. Kahit wala silang tinatawag natin na hard catch para sa 1-1 na ito, meron naman silang healing, sustainability. They have multiple options. May pang-reset, pang-heal din naman si Goyo. So, the sustainability, they can live through it. Kailangan lang talaga nila matimingan na maayos yung number 1, yung paggamit ni Bentix na kanyang holy healing para ma-supplement yung pangtakas ng TNC if ever. Uy, tikang pa si Bentings doon sa Iron Hawk. Pero makikita nila si Goyo. Kaya lang ang problema, unti-unti na rin sumasakit. No? Hindi lang napapansin. Pero pag tumatama na kay Chakno, ramdam na Aray. ramdam na eh. Nararamdaman na eh. So ngayon, ang Smart Omega, alam na nila ang gagawin. Sino ang ating tatargetin? Unahin natin si Innocent. Pero dito sa may bandang itaas, si Kelra ay sasalubong na rin. King Kong at Ajay magkasama. Actually, 5 sila doon Oo. sa may bandang itaas. Hindi na nila pinapansin yung ibang mga lanes. Mga ready for motorcade. Ang mga players nung TNC nung moment na yun. And yeah, damage na for Kelra, 31k. Parang pinapatunayan lang yan na pwede pa rin ang isang 1-1 early game. Yeah, na-set up din naman talaga ng Omega na maayos yung 1-1 nila. The itemization of Keller on point. Pero malapit din naman si Innocent in terms of the damage dealt. Mga 3,000 lang ang difference nilang dalawa. And nakita naman natin, Innocent, of course, yung play niya yun na out of nowhere naging agresibo at hinabol yung mga miyembro ng Omega was the right call. Kaya nakapush ang TNC Pro Team dun sa taas alongside their Lord. Naka-flow din yung itaas ha. Pwedeng may sumamang isa doon. Pero makakatunog ang barangay. Nako. Nakita ba nila? Hindi. Tama, magre-react na sila dun sa may top lane. Oo. 7 seconds bago mabuhay yung Luminous na Lord. At ngayon, ang TNC ay nagkukumpulan din. Na-reveal ko nasan si Innocent kasi may gusto sanang gawing play dito ang TNC. Yeah. So ito na Lord, magandang pull para dito kay Matt pero nandito na yung mga players. Ano? ng TNC! Oh my goodness! Oh my gosh! What a read! The Mamba strikes again! The main damage dealer from TNC is down. Ngayon, andito na ang Omega! Mapipilito mag-block shoes dito si Goyo pero merong heal para kay Bentings. Kakaibang Raknu. Naman ang connection na nakita natin. Pero may penalty zone para dito kay... Primal Ref! Okay, meron pang setup play pero may bawi ang TNC. May sinasabi na damage para kay Innocent. At Luka Tajay, magpi-free hit lang din para sa kanila. Pero makunat nga lang naman dito si Matt. Habang yung Lord. Nako si Kikela! Tikan pa rin! Buhay pa rin, pero si Mata makakakuha ng Lord. Atrasan muna ang Phoenix Army at ang barangay ay magmamarsya na. It could have been far worse para sa TNC Pro Team. At this point, you take your minimal losses. Nawala sa kanila yung Lord, yung pag-send back kay King Kong na nawala na siya sa range para makaretry siya dahil kailangan niya iwasan yung crossbow of Tang ni Kelra. Si Ajay ang receive ng huling damage doon na muntikan na mahuli para kay King Kong. But at that point, na-hold ng Omega na maayos yung Lord. Wala sa range si King Kong para makaretry. And Omega takes it. Mukhang hindi pa nga nakagamit ng retry doon si Matt. Oh no, ito na naman ang sabihin na natin na nangyayari sa TNC. Buong 12 minutes, sila ang may hawak ng laro. And all of a sudden, with a blink of an eye, Omega na ngayon may hawak ng 3.2k gold lead. At sila yung may potensyal na kumatok
sa lahat ng mga katorehan dito ng TNC. Clutch. Sobrang clutch kanina yung paggamit ng Wind of Nature doon ni Kelra. Pinapakita niya at pinapatunayan niya kung bakit tinatawag siyang gold standard. Meron zero play para this side ng TNC. Wala po Kelra. si Kelra ginamit ang Wind of Nature at si Matt ay mamamatay. Ito na yung Kailangan nila nakadukati. Galing ng QC. Pero nga lang alis na lang muna. Kamunti ka pang hook para nyo kay Chakno. Grabe. Kailangan mong kumapit talaga eh kung ikaw ay fan ng Omega at TNC. Ang daming nangyayaring moments dito. Ang daming mga clutch plays. And at the same time, yung Lord fight eh. Kailangan, yung kumbaga makapigil hininga talaga bawat aksyon na inilalatag ng Omega at ng TNC. Wow. Iba talaga yung aura na pag naka-ultimate yung Irithel tapos naka-Ducati skin, Oh, no? parang may Sana all. plus something movements din, pero parang, wala. parang may mas nakakatakot. Pag may clash ka, doon lang ako nakatingin. May pula kasi na sumasabog eh. So, sobrang ganda ng effects, no? Tsaka may hair yung helmet. Ayun nga, no? Motorcycle, pre! Oh. Yung Grabe Irithel, naman. ano, di ba, ang si Leo, hindi yung Leo na caster, yung Leon ni ano, yung Ah, saber-tooth tiger ni Irithel. Ni Irithel. Kailangan mag-photoshoot ni Irithel tsaka ni Johnson. Oo. Op. Op! Ay, si Pasok, Ajay dito grabe mapipilitan na naman. mag-primal wrath. Pero ang bilis na balik ng buhay. Mas meron pang heal para kay Benteng. Mag-flicker. Ito na yung moment na inaantay ng TNC. Sila naman nangaabante. At si Goyo dito walang tatamaan ng mga shadow energy. Meron pa Cyclone ay bawian lang ng paghabol. Oh, This time seal, around, seal. Omega naman yata ang arangkan! Sakto penalty zone sa 5! Sumama pa ng hook dito para kay Chakno. Ajay is down! Oh no! Kailangan umatras dito ng TNC ngayon. King Kong susubok din. Hindi niya Buti nakuha. na lang nandun yung heal. Habang hindi sumusuko dito ang Double barangay. threat. Meron And namang hook! hook para kay Bentex at si King Kong pipilitin na tumakas pero hindi na kaya pa. Ryota is down. At dalawa na lang ang natitira para tumepensa dito sa TNC. Merong minion wave dito sa may bottom lane at meron din dun sa may top lane. Atoy Army, mag-ingay! Grabe yung penalty zone na binitawan ni Ryota. Nahanap niya pa yun. 5 ang nahanap niya. My goodness! Kaya lang ang problema, hindi na nila na-protektahan yung may top lane. Pero okay lang eh. Kasi level 3 Lord ang kanilang mahahawakan at ngayon, may kita natin yung pag-follow up ng damage pagka naibitaw na lahat ng mga skills dito ng TNC. Pero in terms of clear wave, goods pa rin naman sila. Nandun yung Glooms, nandun din yung heavy crossbow mula dito kay Innocent. In terms of items, okay na rin eh. Kelra and itong si Innocent nakapondo na eh. Okay na sila. One more damage item para kay Goyo. Hinahabol nila. One more defensive item. Mukhang immortality. Hinabol pa rin Imo. dito ni King Kong. Ngayon, damage dealt. Obviously, Kelra at Etomax ang nangunguna rito. And sa ngayon, TNC, may kita natin, kaya pa eh. Kaya pa nilang dumipensa. Isang magandang crucial na na set-up lang mula dito sa TNC. Kamuti ka na naman may mahawk. Sabi kailangan mag-clear na minion wave pero merong cat ang TNC dahil meron silang Lelia para dito sa laban na to at mabilis lang nilang madedepensahan yung Lord sa may bottom lane. Bibigay ba ang top lane? Madedepensahan rin. At ang Phoenix Army ay buhay pa rin. Pero may middle lane minion wave para dito sa Omega. May mga threats pa rin na talon dito eh. Ryota, available yung, magiging available na yung kanyang flicker pero yung hook, nakakatakas lang. Pero ang sakit ng Astral Meteor na yon, tumatama sa 5 members ng TNC. Yun yung downside kapag nagkukumpulan kayo. Kapag tumama yung Astral Recall, lahat kayo tatamaan din. Dapat pag late game, ang pangalan ng Astral Recall, Asteroid. Asteroid na eh. Sa damage. Narinig ako sa mga ibang bansa, tinatawag nila minsan dun sa skill ni Novaria ay Star Shatter. Star Shatter. Angas eh. Star Shatter. Oh, pero ayan yung Chuck Hook. Okay, hindi tumama. Pero nandun yung flicker. Meron zero play pero gagawin niya second skill dito ni Kelra. Babalik lang sidestep to the left, to the right. Pero may kita natin Betnix dito. Mawawala ng buhay. Ginamit ang atin ng Winter Tranchon. Ryota dito. Maghahampas ng maso habang si Ajay medyo liliko na rin. At madedepensahan pa rin ng TNC yung kanilang mid lane inhibitor turret. Grabe. Great call. Great call para sa TNC Pro Team para i-force nila yon. Napauwi yung mga miyembro ng Omega, napa-atras sila. And instead of just standing around waiting for a moment, sinabi nila, hindi, kailangan natin subukan gumawa ng play and that was the right call. Wala man sila nahuli doon, pero napauwi nila ang Omega. Actually, ang ganda ng attempt ng TNC doon eh. Lumapit and pinilit lang yung needles in flowers ni Kelra. Nung na-pop yun, wala na siyang pang purify eh. So, yun sana yung gold save na ng TNC. Pero nakaramdam eh, na pinindot kagad yung Inspire para makatakbo at makalayo itong si Kelra.
And sabi nila, sige, antayin na lang natin. 25 Ayan seconds, naman. mabubuhay na yung Lord. May conceal. Nag-flicker si Chakno. Okay. Kailangan kalmado lang Kalma. dito yung both mga kabarangay at Phoenix Army. Win probability 69% versus 31%. Ang taas na nito ha. And actually, para sa TNC, medyo papaborito kasi 120 seconds yung buhay nung yung cooldown ng flicker. So ngayon, walang magagamit na flicker para sa Smart Omega. Itong si Chaknu, pwera na lang kung ibabuy time nila or burn nila yung oras dito kasi dito magaling itong dalawang teams pagdating sa hatakan at patagalan. Tama. Sumayaw sa Lord. Kung caster sila, magaling din sila mag-stretch Stretch! ng mga talking points. Tama. Stretch. Okay, so ngayon, ang TNC, kailangan nilang ilaban itong Lord na ito. Yeah. If ever man na makuha nila another window para sa kanila or panibagong buhay para sa kanilang kupunan, all or nothing na to eh. All or nothing na talaga. May kita natin ngayon na 29k na lang ang buhay ng Lord. Si Eto Max na doon sa top lane, nag-clear na minion wave habang ang TNC ay kumpleto. Si Ajay nakatago din sa may bush. Walang tatawaan, ginamit mga flicker pero si Mata target nila. Merong hook. Matamaan dito si King Kong sa lahat pa naman nang makakagat si King Kong pa. Ajay mamamatay na rin. Lumipad na dito at meron pang flicker din para dito kay Ryota. Mawala na immortality. Kaya na print na para sa kanya. Ngayon si Goyo naman ang magiging puntiran nila. Crossbow Tang ay nagamit na kanina pa pero si Bentix ay inahabol dito ng barangay. May pagtipi na nga sila. At nakikita na natin ngayon na unti-unti na nga pipilitin ng Omega na tapusin ang laban. Si Bentix na lang ang nandito para dumepensa. At para sa laban na to, meron na naman panibagong hook. It's gonna be a wipeout. At mag-ingay, barangay, dahil base lock na ang Smart Omega dito sa ating laban with a sweep para sa seryeng ito.